Yo, what's up mga boss amo? Welcome to my YouTube channel. Pero ngayon ay hindi tayo maggagawa ng tutorial or ng video about sa mga wiring or sa mga makina. Bali ngayon is ipapakilala ko lang sa inyo yung bago nating alaga. Ito nga pala yung motor na nabili ko ng 4,000. Pero syempre, 'di ba? Pag nakabili ka ng mga gantong motor na halagang 4,000 lang, is syempre i-expect mo na may mga aayusin ka or hindi siya yung gagamitin mo na lang. So itong motor na to is RKS 150. So Euro motor siya or Euro Keyway. Gawa siya ng Benelli. Basta ganun. Galing siya sa may SIM. Pero mga boss, nabili ko siya sa matanda lang. So, yun nga, kailangan daw ng pera. At 4,000 lang naman siya. Kaya binili ko na. Kasi para rin, malay mo, ganito rin yung motor mo, RKS din. So, makaka-relate ka sa mga vlog natin tungkol sa motor na to. Bali, ito nga, kasi yung RKS na motor is okay naman talaga siya. Dati kasi nagkaroon na rin ako ng RKS, kaya lang hulugan pa yon. Nahatak yung motor ko na yon. Pero ito ngayon is cash na to. Kasi gusto ko talagang mga motor yung mga ganitong klase. Yung parang mga naked na parang big bike. Kasi okay yung mga ganito kasi malalaki yung gulong sa lubak. Hindi ka masyadong aalog. Tapos medyo malakas yung sa makina. Kasi nga 150cc. Tapos meron na rin siyang clutch. So para sa 4K na price, kaya binili ko na siya. Pero ito na nga, at nakita ko na yung mga kanyang mga problema. Kaya ito nakabaklas ngayon yan. So, inaayos ko na siya. Inaayos ko siya konti-konti. Bali yung mga pag-aayos ko sa kanya is naka-vlog na rin yun. So, paano magpalit ng valve seal, paano mag-install ng block, ng head, at ng mga barbula kung palitin. Tapos, sa mga clutch lining, nakabaklas na rin yung clutch lining ko. Yan, nakabaklas na yan. So, ang papalitan ko dito, ito. Yung kinakabitan ng lining. Kasi, malalim na siya masyado. So, yung isang clutch plate dito is sira. Kaya lang hinahanapan ko pa ng pyesa kasi mahirap din yung pyesa ng mga RKS. Ito, kaka-install ko lang ng block at naka-vlog yan. Hintayin nyo na lang yung video dyan. Paano mag-install ng block. Bali nagpalit ako dyan ng ring. Piston ring. Dahil nung napa-under ko tong RKS na to is sobrang usok. So umandar na siya kasi nga tinignan ko kung mapapa-under pa. So okay naman, umandar naman siya. Kaya lang umuusok. Ang lakas. So mabilis maubos yung langis natin kasi kapag ganun. Bukod doon is may tendency na maubusan tayo ng langis na hindi natin alam at kumatok yung ating makina. Pinakadelikado sa lahat sa part ng pagmomotor. Kaya ang ginawa ko is binaklas ko na siya. So yun nga yung nakita kong problema sa kanya. Etong papalitan, itong clutch na to, parang clutch boss to, umiikot. Tapos yung clutch plate na isa papalitan. Tapos dito naman is yung kanyang piston ring, napalitan ko na siya. Bukod sa piston ring, ito yung kanyang cylinder head. So ito yung kanyang cylinder head.
So nakabaklas ngayon yan. Kasi titignan ko pa kung papalitan ko na yung kanyang valve. So ito yung mga barbula. Kasi kapag ito baloktot siya, so pwedeng magkasingaw yung ating motor, yung combustion niya. So dapat walang singaw yan. Tapos papalitan ko yung valve seal at naka-video yon kung paano ko siya palitan ng valve seal. Kung paano baklasin to. At yung mga tools na gagamitin natin dyan is naka-vlog yan lahat. Hintayin nyo na lang na i-upload ko siya. Tapos ito yung kanyang head cover, cylinder head cover. So medyo kakaiba yung kanyang cylinder head cover kasi diyan nakalagay yung rocker arm. So ito yung rocker arm niya. Yan. So cover lang yan pero diyan nakalagay yung rocker arm. So kung ganito yung motor mo, may idea ka na kung paano siya baklasin. Or kung ano yung mga nasa loob ng RKS na to. So ganito lang yung kanyang camshaft. Kung madali lang siya baklasin at i-install. So ito yung aking pinagpalitan na ring. Piston ring ko. So pinakita ko din sa vlog ko kung bakit ko siya pinalitan. Sobrang luwag na niya. Kung paano siya i-testing kapag pinabit na natin siya dito sa ating piston. So itong sa ating block pala. So itong block na to is kakakabit ko lang na ito. Tapos ito kasi papalitan ko na dapat ng valve seal. Kaya lang ang problema is hindi sumakto yung nabili kong valve seal. So hinaanapan ko pa siya ng kapareho niya RKS na valve seal. Kaya hindi ko pa maikabit yung aking cylinder head. Pero itong block ko is okay na to. Napalitan ko na siya ng ring. Then ang next ko naman pag naayos ko yan is eto naman papalitan ko dahil ang problema hindi ko matanggal yung nut dito. So number 22 siya na nut, hindi ko siya matanggal. So baka dalhin ko sa shop to kasi wala akong gamit na pantanggal dito eh. So yun na lang bago mabuo tong aking RKS. So pagkatapos nung mga maayos to is gagawa na tayo ng mga vlog or mga wiring tungkol dito sa RKS. So ayan, nakabaklas rin yung aking carburetor. Ito yung carb ko. So yung carburetor niya is diaphragm type siya. Katulad ng sa mga Mio na carb. So ewan ko lang kung pwede siya i-convert sa mga 28 na carb. So baka sa pag naayos ko to is baka gawin natin yun. So pero ngayon ayun nga, nakabaklas pa yan. So wala pa tayong masyadong magiging vlog. Pero pag naayos natin to, is marami tayong mga tutorial dyan. So bali abangan nyo lang mga boss yung ating mga tutorial tungkol dito sa ating RKS at sa mga iba pang klase na motor. At bala ko rin, kabitan ko rin ng alarm yan. Tapos mga iba pang mga wiring. Ito kasi mga boss ay DC na kasi yan. Bali hindi ko pala sure kung DC na yung kanyang ignition system or sa stator pa rin kumukuha ng power papuntang CDI kasi yung mga dating RKS is ganon. Ito kasi napansin ko kasi sa ignition nito is 4 yung wire niya. So papag-aralan ko na lang kung ano yung mga connection nun, tapos isasabihin ko na lang sa inyo. Baka kasi ito yung ganito kasing model is baka hindi pa siya naka battery operated yung kanyang CDI. At pwede ko rin naman siyang i-convert sa CDI na 4-pin. So meron naman akong 4-pin na CDI. So kung gusto nyo yun, kung may mga RKS kayo at gusto nyo i-convert sa racing CDI, so gagawin ko ng video yan kung paano i-convert sa 4-pin to, yung CDI na ito, para mas no limit yung kanyang CDI. So pag gano'n kasi, pwede mo na siyang installan ng malalaking carburetor. So hindi hahagok yung iyong carb
Dahil okay yung kuryente na dumadaloy sa'yo. Kahit lakayan mo yung guard mo, okay lang. Or kahit maglaki ka pa ng piston or magpa-rebore ka. So walang problema yon dahil yung kuryente sa motor mo is naka-condition. So bali yun nga mga boss amo. At abangan nyo na lang yung mga tutorial natin. At salamat sa mga nanonood at sa mga nagbabash. So God bless sa ating lahat at ride safe lagi. Huwag nyo na rin kalimutan panoorin yung iba kong video. Hanapin nyo lang sa aking YouTube channel, ang Non-Pro Mechanic. And then kung gusto nyo magpagawa ng mga motor nyo, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook. I-like nyo na rin yung page ko. Then home service lang tayo mga boss, or pwede nyo dalhin dito sa aming bahay. Dito ko na lang siya gagawin. Pwede nyo naman siyang iiwan dito at hindi naman siya mawawala, basta malapit lang sa location ko. Ang location natin is sa Bulacan lang. And then nag-i-install ako ng mga alarm sa ating mga motor, basta sa mga carb type lang na motor. Hindi pa ako nag-i-install sa FI, so para safety lang syempre. Two-way alarm, talking alarm, nag-i-install ako ng mga ganun kahit sa anong motor, basta carb type lang. Then pag-usapan na lang natin kung magkano yung labor. So mura lang naman ako maningil. So sa ulitin ko mga boss, ito nga pala si Dreville, ang bago nating alaga dito sa ating garahe. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Then aasikasuhin ko yung mga pyesa, bibilin ko lahat para magawa na natin to. Then magbablog na tayo. So salamat sa suporta mga boss amo. And ride safe lagi. So marami nangyayari sa mundo ngayon. So ingat-ingat lang mga boss.